Hello, kamusta kayo? So today, pag-uusapan natin kung pwede ka bang makapagpatayo ng bahay kung meron ka lang 500,000 pesos. Gaano kalaki yung mapapatayo mo? Ano yung magiging breakdown ng 500k? Kung magkano ang ialat mo sa structural, sa architectural, sa MEPS, and miscellaneous. Kasama na din yung pagkuha ng permit. So pag-uusapan natin sa video na to kung talaga bang makakapagpatayo ka ng bahay with only 500,000 pesos. Unang-una is kailangan natin maniwala na makakapagpatayo ka ng bahay with 500,000 pesos only. So yung setup natin ito is meron na tayong lupa na pagpapatayuan. May kakilala din kasi ako na sabi niya, Dayan, kaya ko bang magpatayo ng 500k lang na bahay? Sabi ko naman sa kanya is, pwede kapag meron ka namang lupa. Pero kailangan maging strategic ka at isipin mo na yung ipapagawa mo na bahay ay talagang hindi yan mansion. Hindi yan sobrang laki. Parang ang idea nito is magpapagawa ka na mabubuo mo na talaga yung bahay, matitirhan na, pero yung tipong expandable, yung parang nag-start ka muna ng maliit and then papalakihin mo pa konti-konti. Hindi yung biglaan mo talagang malaki. Meron lang minimum size na recommended para sa budget na to. So pwede mong gawin is nasa 20 to 30 square meter. Actually, yung kaya pa to up to 42 square meter. Pero depende sa materyales na gagamitin mo. Kung ang gagamitin mo ay fiber cement board, instead na ang gamitin mo ay CHB wall and then concrete talaga yung mga poste, so nagdidepende yan. Pero ito yung i-discuss natin, idea lang or concept lang talaga na pwede ka magpatayo. So i-breakdown natin. Dahil 500,000 lang yung budget mo, ang ilalagay natin na budget para sa structural, which is kung ang bahay mo ay say 30 square meter, 6 by 5. So ang magiging budget mo para sa yung structural is nasa 190,000. Labor and materials na siya. Sa architectural mo naman is maglalagay tayo ng budget na 140,000. Tapos sa MEPS, mechanical, electrical, plumbing and sanitary naman maglalagay tayo ng budget na 90,000. And then 40,000 para sa mga finishes and then 50,000 para sa pagpaprocess ng permit tsaka yung pagbayad ng para sa plano, ganyan kasama na doon. So yun yung magiging breakdown natin. Itong budget na to is guide lang siya ha. Kasi kapag nagpa-design ka na ng plano or meron ka ng pinagawa talaga na plano sa yung architect, is that mapapa-detailed estimate mo na. Yung mapapa-isa-isa mo na talaga yung gagastuhin mo. Pero ito kasi, itong binigay ko sa inyo is kadalasan to na nagiging budget kapag given naman na maganda yung soil condition at okay naman yung space. So yung pagbe-breakdown nito at saka malinis na, natambakan na yung lupa, yung tipong tatayuan na lang talaga ng bahay. So yung pagbe-breakdown nito is yung nabanggit ko kanina. Kapag nagko-conceptualize ka pa lang, kadalasan ang ginagamit talaga is rough estimate. Yung parang nasa stage ka na nagko-conceptualize, tapos pinagkakasya mo yung budget na 500,000. So, very useful talaga na naka-indicate na ito lang yung dapat gastusin ko para sa structural. Given na maganda yung soil mo sa papatayuan mo na bahay. Kasi kapag reclaim or tambak na lupa yung nilagay, kailangan mas maganda na foundation ang gagawin mo para doon. Pero kung yung lupa mo naman is adobe, maayos, hindi naman kailangan na sobrang lalim ng footing ang ilagay. So, kaya dito pumapasok talaga ang pagpapagawa ng plano sa yung architect or engineer para sa structural para sigurado yung ipapagawa mo. Kasi magiging safety din talaga ng bahay. Pero since bungalow lang yung pinag-usapan natin, no, yung breakdown ng amount na na-discuss ko sa inyo is naka-categorize lang sa structural, architectural, MEPS, yung finishes na gagawin, and then sa permit na babayaran. Kasi nga, tight yung budget eh. So, pinaka-importante talaga dito kapag 500k lang yung budget mo is mag-invest ka talaga sa skeleton ng iyong bahay. Pinaka-skeleton niya from foundation to columns and beams, sa roof framing niya, and then syempre, yung pinaka-floor slab niya. So, kailangan, yan, yung part na yan, hindi ka talaga magtitipid
makakatipid dyan. And then, sa wall na mo naman, pwedeng yung sinabi ko na budget para sa architectural is pwede pa yung bumaba. Kung for example, ang gagawin mo, papalibutan mo muna ng CHB, no, yung wall mo. Pero sa partition mo, ang gagamitin mo is drywall or fiber cement board or pwede kang gumamit ng gypsum board or marine plywood as your partition wall para sa mga kwarto na ilalagay mo. Instead na itatiles mo yung bahay mo gamit ang porcelain for example or ceramic, pwede mong gawin is pinturahan na lang tapos papakintabin, yung tipong hindi na kailangan i-tiles. Pwedeng ganun. Maghahanap ka lang talaga ng other way. Or kung yung mga windows mo, yung gusto mo mangyari is mura lang din kasi talaga yung jalousie windows and then i-compare mo sa sliding windows. May mga installer na din na mababa lang yung singil nila. Yung tipong ipapakyaw na nila yung installation and then yung materyales, sila na din ang magpo-provide. So may mga nag-o-offer din yan na mas mababa yung presyo. So maging strategic ka lang talaga. At the same time, sisiguruduhin mo lang talaga yung pinaka-skeleton ng bahay. Yung tipong maayos yung pagkagawa ng roofing, nasa ayos talaga yung mga sizes ng beams, tsaka sizes ng column. Nag-follow talaga sa kung anong ginawa na plano ni architect or ni structural engineer. Sa setup na to, pwede mong ipapakyaw yung sa roofing kasi para mas mabilis siyang magawa at saka kung maayos naman yung gagawa, pwede mo i-combine yung arawan tsaka pakyawan. Pwede ipapakyaw mo yung mga area na alam mong madali lang para sa nagpapakyaw like sa windows, pag-install ng mga sliding windows, pwede mong ipapakyaw yon. Tapos yung arawan naman, yung mga part na alam mo na may nagsusupervise din or tinitignan mo lagi yung pinapagawa mo na bahay, pwede mo siyang ipaarawan. So pwede kang mamili talaga. Pero ito yung nakikita ko ha, personal opinion, if ever itong budget na 500,000 na to, kapag yung area na 30 square meters, say 6 meter by 5 meters na bahay, pwede pa siyang mas lumapad or say gawin na 6 by 7, 42 square meter, kaya siyang ma-achieve. Pero yun lang, depende yan sa mga trabahante, gaano kabilis yung mga materialis darating, soil condition ng lupa, syempre yung design kasi nagdidepende or kung okay naman, walang problema, or magagaan lang yung gagamitin mo na for walls, hindi naman mabibigat masyado, pwedeng ma-achieve mo talaga yung mas malaki na size. So say for example, yung katulad sa amin, lightweight na bahay lang talaga yung pinagawa, which is sabi ko nga na 150,000 lang year 2019. So yung pagkagawa nun, yung pinaka ni-reinforce lang talaga yung slab niya kasi yun na yung magdadala nung weight nung mga cement board na paikot sa kanya. At the same time, yung pinaka-size niya talaga is almost perfect square. Kasi may reason yan sa structural na kapag perfect square siya, kung may movement man, balance siya. So kung may mga earthquake, ganun, hindi siya basta-basta nagfi-fail or nasisira. So, maigi talaga na magpa-design kayo sa mga professional para talaga makita kung ano yung actual condition sa site. So, kaya ba ng 500,000 mo ang magpatayo ng bahay? So, yes, kaya ng 500,000 pesos makapagpatayo ng bahay given na may lupa ka na. Keep it simple, practical, and expandable. Start small and build strong and improve little by little. So, dagdag lang ng dagdag kapag meron na namang malaking budget na darating, yung tipong naka-ready na siya to expand. So, pwede naman yan ma-discuss mo sa isang professional na yun yung balak mo. For now, 500K muna, nasarado talaga, yung matitirhan, kompleto talaga. At the same time, maayos at pwede na talagang tirhan. So, kaya yan ma-achieve. Basta careful lang tayo sa pagpa-plan at syempre, meron tayong plano na pinagawa at merong magsusupervise sa atin or merong may alam na magsusupervise para hindi din masayang. Kasi mahirap na din magpagawa ka and then wala namang may alam, baka lukuhin lang, di ba? So, maganda na kahit papano is may idea ka din sa pagkasunod-sunod ng pagpapagawa ng bahay. May idea ka kung ano yung mga ginagawa sa bahay from start to finish. So, marami namang mga video discussion dito sa YouTube. Ang dami na ngang nagtuturo ng mga channel na binibigay nila from ground hanggang sa matirhan na ng mga may-ari. So, yun lang muna for today and salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. At the same time, sa aking mga members ng aking channel, maraming salamat sa inyo. And yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!